Isang SUV ang nasangkot sa panibagong aksidente sa Maynila. 6 ang sugatan nang maararo ang isang tricycle at mga motorsiklo. Saksi, si Joseph Moro. Yupi-yupi at wasak ang mga sasakyang yan sa bahagi nito ng UN Avenue sa Maynila kaninang umaga. Ang sanhi ng disgrasya, isang SUV na bumangga sa concrete barrier, tsaka ng araro ng mga motorsiklo at isang tricycle. Duguan ang tumilapong tricycle driver. Ang 4 na rider na napaupo na lamang sa kalsada, sugatan din. Gayon din ang driver ng SUV na inaresto ng Manila Police District. Itong nakarang linggo lamang kaliwat kanan ng mga aksidente sa kalsada. Noong December 5, nagkarambola ang mga sasakyan sa Katipunan flyover sa Quezon City matapos sumanong mawala ng preno ang isang truck. 4 ang nasawi riyan, kabilang ang motorcycle delivery rider na si Anthony Irinco. Pero dapat managot dyan. Sobra, mamimiss ko, hindi ko matanggap. 35 ang sugatan, kabilang ang 8 buwang gulang na batang lalaki. Sinampahan ng Quezon City Traffic Enforcement Unit Sector 3 ng patong-patong na reklamo ang driver ng truck. Ipinapatawag rin siya bukas ng LTO kasama ang may-ari ng truck. Noong December 6, nagkarambola rin ang 6 na sasakyan sa Skyway sa May Paranaque. Isang patay habang 6 ang sugatan. Isang 18-wheeler truck naman ang nawala ng preno sa Sumulong Highway at sumagasa sa mga sasakyan nito lamang December 7. Walang naiulat na nasawi o nasugatan dito. Medyo alarming na. Halos araw-araw may mga malalaking aksidente. Yung iba nagdulot pa ng pagkamatay. Base sa datos ng MMDA, 562 ang namatay sa mahigit 85,000 na mga aksidente sa kalsada noong 2023. Mahigit 165,000 naman ang sangkot ng mga sasakyan. Pinakamaraming nasawi sa banggaan ng mga truck at motor. Sumunod dito ang banggaan ng mga kotse at motor. At pangatlo ang mga kotse na nakasagasa ng mga pedestrian. Ayon sa MMDA, takaw aksidente sa daan sa Metro Manila ang mga pedestrian at motorcycle riders. Enforcement issue ba siya? Like especially yung overloading kasi nakikita natin na yung excuse na nawawala ng preno, more likely naman mini-maintain yan eh. Ang problema, pag nagpreno at sobrang bigat naman ng kargada mo, hindi rin nakakaya ng preno eh. Ang MMDA ipapatawag na ang mga sektor na may kaugnayan sa kaligtasan sa kalsada. Ipapatawag rin ang mga asosasyon ng mga truck at haulers, pati na ng mga motorsiklo ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.